Okay, so alamin natin kung ano magiging sukat ng septic tank na para dito sa bahay na ito. Okay, so ang bahay na ito ay may 3 bedrooms at 2 toilet and bathroom. Meron din itong kitchen sink syempre, and also hindi mawawala yung ating laundry area or laundry tub. So tandaan, ito yung magiging proseso natin para malaman natin kung ano yung magiging sukat ng ating septic tank. Ang una nating gawin, bilangin natin yung mga plumbing fixtures kasama yung mga floor drain at bilang ng bedrooms. Pangalawa, identify naman natin ang katumbas na DFU or Drainage Fixture Unit. So makikita yan sa Table 7-2, page 80 of Revised Plumbing Code. Pangatlo, do the math computation para makuha natin yung value na tinatawag natin na DFU or Drainage Fixture Unit. So, huwag kayong mag-alala, madali lang ito. Simpleng addition and multiplication lang ito. Kayang-kaya nyo to. At pang-apat, check nyo yung page 193, table B-2 of Revised Plumbing Code. Dito natin gagamitin yung na-compute natin na DFU para ma-compute natin yung volume capacity ng ating septic tank. Okay, so let's try. Since dalawa yung ating toilet and bathroom, so magiging bilang ng water closet natin o yung inidoro ay 2. Ganon din sa lavatory or wash basin, floor drain, and shower drain. Meron din tayong isang kitchen sink at isang laundry tub or simply yung drain na ginagamit natin para sa ating laundry area. Next, alamin naman natin yung katumbas na drainage fixture unit ng bawat plumbing fixtures. Okay, so unahin natin yung ating water closet. So kung makikita nyo sa table, meron itong 2 category. Yung isa ay private, tsaka yung isa naman is public. So dito tayo sa private installation. So ang katumbas na DFU niya ay 4. Next, yung ating wash basin. So yung wash basin naman natin, 2 rin. We have wash basin inset, tsaka yung wash basin na lavatory single. So dito tayo. So ang katumbas na DFU niya ay 1. Next, yung ating floor drain. So yung floor drain, so hindi tayo malilito dito kasi isa lang naman to. So pag may nakita kayong floor drain, so ito agad. So ang DFU niya ay 2. Next yung ating shower. So yung shower, 2 lang naman yan. So dito tayo sa single stall. So 2 yung katumbas na DFU niya. Next yung ating kitchen sink. So since residential yung ginagawa natin ng design, so dito tayo. So sink, dishwasher. So makikita niyo dito nakalagay residential. So 2. So the rest, check niyo na lang kasi meron tayong commercial, industrial, so etc. And lastly, yung ating laundry tub. So sa laundry tub, hindi rin kayo malilito kasi isang category lang siya. So yung ating laundry tub ay 2. Okay, so from that, mako-compute na natin yung total DFU. So ito yung tabulated result. Para sa water closet o yung tinatawag natin na inidoro, so 2 times 4, 8. Lavatory, 2 times 1, 2. Floor drain, 2 times 2, 4. Shower drain o yung ating shower, 2 times 2, 4. Yung kitchen sink naman natin, so we have 1 times 2, that is equal to 2. And lastly, yung ating laundry tub, so 1 times 2, that is equal to 2. So meron tayong total drainage fixture unit na 22. Since may value na tayo ng drainage fixture unit, balikan natin yung table B-2 on page 193 ng Revised Plumbing Code. Sa unang criteria ng table na ito, pili muna tayo kung saan applicable yung building. So since single family dwelling ang bahay na ito, dito tayo. So this one kasi is for apartment. So kung pagbabasehan natin yung bilang ng bedrooms, ang makukuha natin volume capacity ng tank ay 3.78 cubic meter. Kung ang pagbabasehan naman natin ay ang value ng DFU, ang volume capacity na makukuha natin ay 4.542 cubic meter. The question is, alin sa dalawa ang i-consider natin? So, syempre, kung alin sa dalawa ang may mas malaking volume capacity, which is 4.542 cubic meter. Now, alam na natin ang volume capacity ng septic tank. Ang susunod natin gawin, hatiin natin for digestive at leaching chamber itong nakuha nating volume. So, ang sabi sa code, ang volume ng digestive chamber ay 2/3 ng total volume
or 2 cubic meter, whichever is greater. For leaching naman, dapat ito ay 1/3 ng total volume or 1 cubic meter. So, for digestive, 2/3 ng 4.542 cubic meter, that is equal to 3.028 cubic meter. So, yung ating leaching naman, so 1/3 of 4.542 cubic meter, that is equal to 1.514 cubic meter. Ngayon, meron na tayong volume ng bawat chamber. So, gamitin natin itong formula na ito para makuha natin yung sukat ng bawat chamber. So, volume, that is equal to length times width times yung height ng ating septic tank or yung liquid depth. So, ang kukunin natin value ay yung haba, yung lapad, at yung lalim ng ating liquid depth. Okay, so unahin natin yung ating digestive chamber. Now, ito yung mga minimum na sukat ng ating digestive. So, yung length natin is 1.5 meter minimum, 0.9 yung lapad, at 0.6 para sa minimum depth, at 1.8 naman yung pinaka-maximum. Okay, so para makatipid tayo sa area ng lupa na sasakupin ng ating septic tank, set natin ito sa pinaka-maximum yung lalim ng ating liquid waste, which is 1.8 meter. And yung lapad naman, set natin sa 1 meter, so pasok pa rin naman sa minimum na 0.9 meter. So, bale yung haba na lang ang kukumputin natin. So, ang magiging haba ng ating digestive ay 3.028 divide natin sa 1.8 meter times 1. That is equal to 1.68 meter or 1.7 meter. So, bale ang magiging sukat ng ating digestive ay 1.7 meter para sa haba nito. Yung lapad naman is 1 meter at yung liquid depth naman ay 1.8 meter. For leaching chamber, so yung volume na na-compute natin is 1.514 cubic meter. So, yung haba o yung length ng ating leaching, so hindi pa natin alam. So, yun yung kukumputin natin. Yung lapad or width, that is equal to 1 meter. So, yung liquid depth naman natin, so set natin ng 1.8 meter. So, take note, kung ano yung magiging lapad ng ating digestive, ganun na rin ang magiging lapad ng ating leaching chamber. So, kaya natin sinet na 1 meter yung ating width o yung lapad na ating leaching chamber. So, bale yung haba na lang din ang kukumputin natin. So, length that is equal to 1.154 divided by 1 multiplied by 1.8. And that is equal to 0.84. So, let's say 0.9 meter. So, ang magiging sukat ng ating leaching chamber ay 0.9 para sa haba nito. Yung lapad naman is 1.0 meter at yung liquid depth naman is 1.8 meter. So, sabi ko nga sa part 1 ng ating topic about septic tank, kung ano yung sukat ng ating leaching chamber, ganun din yung magiging sukat ng ating on-site wastewater. So, ito na yung magiging design ng ating septic tank para sa bahay na ito. So, sa part 3, which is the last part nitong ating topic, compute naman natin kung magkano ang aabutin nitong ginawa nating design ng septic tank.